Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. Pag-usapan natin itong si Mr. Suabe mga kababayan. Ito pong si Senator Robin Padilla. Ito raw si Robin Padilla ay kino-consider ng umalis sa politika sa 2028. Kasi hanggang 2028 pa ang kanyang termino bilang isang senador. At sabi niya, tama na ako. Hanggang 2028, okay na ako. O yan ang sabi ni ni Robin Padilla. Ewan ko kung nagjo-joke. Kasi may balita mga kababayan, kung hindi ma-impeach si Sara Duterte, siya po ay tatakbong vice-presidente. So, President si Sara Duterte, Vice President si Robin Padilla. Kung sakaling ma-impeach si Sara Duterte, wala na mga pwedeng tumakbong presidente dun sa grupo ng mga DDS kasi panay padapa. So, malamang itulak siya ng kanyang mga kasamahan na siya'y tumakbo bilang presidente. Ayan po yung usap-usapan. Pero sabi niya, okay na raw siya. Boundary na raw siya. Hanggang 2028 na lang daw siya. Ito. Basahin ko lang Gusto ko lang mabago ang ating sistema ng gobyerno. Mawala una ang political dynasty. Yan ang number one nating problema. Kailangan somewhere mag-umpisa tayo. Kung ayaw naman ninyo mag-umpisa, hindi na ako sasama. Tama na ako hanggang 2028, okay na ako. Boundary na ako. Ayan po yung sabi ni Robin Padilla. Bakit sa 2028 pa? Pwede ka naman mag-resign ngayon. Di ba? Bakit sa 2028 pa? Wala ka naman namang ginagawa na. Nandun ka lang sa dahig. Diyan ka lang. Paaso-aso ka lang dyan. May gwardiya naman si former President Rodrigo Duterte. Hindi mo naman binabantayan kasi nga, di ka rin makapasok. Nandiyan naman si Sara Duterte, may gwardiya din naman. O sino ba ang binabantayan mo dyan? Nakikita namin, puro chicks lang ang sinasamahan mo dyan. So, bakit hinihintay mo pa yung 2028? Diba? So, tingnan natin mga kababayan kung ano ang mga comments. Ilang mga komento ng ating mga kababayan. Basahin natin yung unang-una. Baka sabihin naman bias tayo highlight ko lang basahin natin Now you know, Idol Senator, napakadumi ng politika. Yung mga taong hindi ko gusto at ayaw sa'yo, daming mga yan kuda. Ano pala to? DD shit din pala to. Meron din pala kahit paano yung mga nauuto. Itong si Robin Padilla. Dami nga yan, pang-insulto. Na as if naman sila ay may nayaambag din na mabuti sa ating bansa. Mga taong ganyan ang mga attitude. Sila yung mga nagdadala ng bigat at pagulo, mga walayang kwenta. Ako pati pamilya ko ay masasabi ko na hindi na sayang ang aming boto na inilagay sa iyo, Senator, sa pwesto. Para sa amin, magaling ka, may galing at may galing pa talaga. Wala na to. Wala na to. Itong kababayan natin na to, mukhang wala sa tamang pag-iisip. Nagagalingan daw siya kay Robin Padilla. Saan ka nagagalingan kay Robin Padilla? Ano ba nagawa na ito dyan sa Senado? Ayoko lang bagitin yung pangalan na ito kababayan natin. Baka ma-offend Pero wala tayong magagawa Baka siguro, bata pa siya, idol na niya si Robin Padilla sa pagiging artista. Tapos ano ba to? Magaling ba saan? Sa pagiging artista? O sa paglilingkod sa gobyerno? Kasi parang wala naman Marami nga galit na Dahil walang ginagawa ito Diba? Ilang mga hearing niya sa Senado. Nag-aaway na yung mga kasamahan niya. Kain lang siya ng kain. Tapos, paghapon, dyan siya sa hearing, walang hindi nagsasalita, napanis na yung laway. Anong magaling doon? Walang yan talaga to mga panatikong DDS na to, hindi marunong mag-isip. Gumawa ka na lang ng movie, buddy. Ayan, kaya mo pa. Mas maganda pa sa ating bansang Pilipinas.
Wala nang magaling na politiko ngayon, lahat sinisiraan kahit maganda ginagawa sa ating bansa. Ito sabi, ano na lang, mag-artista ka na lang uli. kasi doon ka naman talaga sumikat eh. Dahil sa Senado, hindi ka sumikat. Mas lalong kang nalaos. Kung nagpelikula ka na lang, kung nagtuloy-tuloy ka sa pelikula, malamang marami pang hanga sa'yo. Ngayon, tingin ng tao sa'yo, bobo eh. Pasensya na sa salita, pero marami ako naririnig, gano'n. Na para bang simula na ikay naging senator, parang wala naman nangyari. Pinagtatawanan ka nga lang dyan eh. Diba kung ako sa'yo, doon sa nangyayari sa'yo, yung masyado kang minamaliit, kasi wala naman kasi eh. Diba? Pinagtatawanan ka lang dyan. So, tama itong sinasabi ng kababayan natin, bumalik ka na lang sa pag-aartista. Siguro mas maganda pa yon kasi wala ka nang gagawa dyan. Sayang lang ang sinisweldo sa'yo ng taong bayan. Ito, tama lang yon kasi wala ka namang ginagawa sa Senado. Sayang lang pinapasahod sa'yo. Masakit yan, pero yan ang totoo. Diba? Wag na antayin ng 2028. Parehas pa kami ng sinasabi na itong ating kababayan. Wag nang antayin yung 2028 na sayang pinapasweldo sa'yo ng Pilipino. Pang showbiz ka na babagay. Ito mga nagsasalita siguro nito, mga idol talaga siya. Pero sa pelikula, hindi sa pagiging senator. Ang ganda ng status niya bilang artista. Ang dami niyang tagahanga. Kaya nga, kung tumakbo siyang senator, siguro, dahil nga idol siya ng mga tao, binoto siya. Hindi nila alam na nabudol pala sila. Palpak pala. Ang nangyari, kala nila, yung Senado, pelikula pa rin. Hindi na ganun yun. Totoong buhay yun. Kaya ngayon, ano nangyari? Sising-sisi sila. At nakikita nila na wala naman itong silbi. So sabi nila, mag-artista ka na lang uli, idol. Mas maganda mag-artista ka, tigilan mo na yung politika, masisira ka dyan. Yun nga nangyari. Tingnan mo nasaan. Imbis na mag-aral. Binabanatan to ni Espiritu eh. Totoo lang. Nilok Espiritu. Totoo lang. Kaya, ano pa? Sus, artista ka talaga. Di ka lang talaga karapat-dapat dyan sa Senado. Wala kang ambag, kundi kahihiyan. Grabe naman yun. Sakit naman nun. Acting pa more, himas bigote. Ayaw mo sa political dynasty pero sinusuportahan mo buong pamilya nakaupo sa pwesto. Puti, alam mo idol, hanggang 2028 ka na lang talaga idol. Kasi wala ka namang nagawa, sayang lang yung boto namin. Kahit hindi mo naman kasi sabihin, Senator Padilla, na hanggang 2028 ka na lang, talagang hanggang 2028 ka na lang. Dahil sakali man tumakbo ka sa kahit anong posisyon, mukhang wala ka ng pag-asang manalo. Kasi ngayon pa lang, isinusuka ka na eh. Ngayon pa lang nawawala na sila ng gana sa'yo dahil unang-una, ikaw ay binoto para maglingkod sa ating mga kababayan. Ang mandato mo ay maglingkod sa mga Pilipino at unahin ang interes ng nakararami, unahin ang interes ng ating mga kababayan. Pero ano ginagawa mo? Ano inuuna mo? Interes mo. Interes ng partido mo. Interes ng mga kaibigan mo. Pero ay mo, ipagtanggol mo yung mga kaibigan mo na alam mo ng mali. Pinaglalaban mo yung isang tao. Pero yung biktima o na biktima ng taong ito, hindi mo man lang kinoconsider. Anong klase kang public servant? Talagang ano kayo Kayo mga PDP sa totoo lang. Kaya paalala ko sa ating mga kababayan, wag na wag niyo pong iboboto itong PDP. Puro po pansariling interes lang ang kanilang inuuna. Gusto nila vote straight PDP. Bakit? Para hindi ma-impeach si Sara Duterte. Pinaglalaban nila yung gusto ng partido. Pero mo, hindi niya iiwan
si former President Rodrigo Duterte, sabi niya walang iwanan. Hindi mo malang tiningnan yung mga biktima ng EJK, yung mga nagurgur, yung mga pinagbintangang nanlaban. Pero ang totoo, hindi. Walang kalaban-laban. Ganitong senator ba ang gusto ninyo? Ganito bang public servant ang gusto ninyo? Inuuna ang pansariling kapakanan. Kaya tama lang na hanggang 2028 ka na lang. Kung pwede nga, ngayon eh. Tigilan mo na yan eh. Mag-resign ka na. Total, wala ka na rin namang ginagawa eh. So, yun lang po. Update natin dito kay Robin Padilla. May paganyan-ganyan ka pa. Sa totoo lang, ngayon pa lang, gusto na, marami ng tao, marami sa ating kababayan na nagsasabi na mag-resign ka na. Tigilan mo na yan dahil unang-una, hindi mo nagagawa ang iyong mandato na unahin ang interes ng taong bayan. Puro sariling interes ang ginagawa ninyo. Kaya, goodbye ka na talaga. Sa 2028. At siguro kung kahit anong takbuhan mo, mga malabo pa sa sabaw ng pusit na ikaw ay maibalik sa pwesto. At bilang pagtatapos mga kababayan, ito po yung nangyari. Kanina, nag-ikot na naman po si Mayor Hani Lacuna dyan po sa lungsod ng Maynila. Ayan mga kababayan, paalala ko po sa ating mga kapwa Manileño, Batang Maynila, sa darating pong eleksyon sa Mayo, piliin po natin yung tapat at totoo, yung totoong nagmamahal sa mga Manileño dyan po sa Maynila. Hindi po yung gagamitin lang ang Maynila para sa mas mataas na pangarap. Hindi, dito po tayo sa walang iwanan mga kababayan. Boto po natin si Mayor Hani Lacuna, Vice Mayor Yul Serbo, at sa buong ticket po ng Asenso Manileño. Ayan po ang kinakailangan natin sa lungsod ng Maynila. Yung sumusuporta po sa gobyerno at yung sinusuportahan po ng gobyerno. Huwag po kayo pipili ng kandidato na nag-iendorso ng mga kumakalaban sa gobyerno. Kapag nakita po kayo ng kandidato na nag-iendorso ng mga padapa senators, na mga kumukontra sa gobyerno, naku, wag po nating hayaan na sila'y mapwesto. Pero mo, susuportahan mo yung mga naninira sa gobyerno. Kapag ikaw ay nanalo, so gagamitin ka ng mga yan, delikado ka. Titirahin mo rin ang gobyerno. Kaya sa totoo lang mga kababayan, piliin po natin yung suportado ang gobyerno at sinusuportahan din ng gobyerno. Kasi kapag kayo'y kontra sa gobyerno, nga. Mas madali po lumapit sa national government kapag suportado po ninyo ang gobyerno at ang gobyerno naman ay talagang sinusuportahan kayo. Kasi pagkalaban po kayo ng gobyerno. Okay, so yun mga kababayan, yan po si Mayor Hani Lacuna, ang ating mayor sa darating pong Mayo sa mayoralty race yan po sa lungsod ng Maynila. Alright, so yun lang po muna mga kababayan. Basta tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. To iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.